ng bagyo na nasa papasok sa PAR ay makakapanayan po natin si si Mendoza ng Pag-asa. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Connie. Hello, magandang hapon po naman, Sir Jiggy. Sorry, mali po, Sir Men. Posible bang, paano po bang nakikita nyo sa monitoring ng BOFA? Pwede ba itong mag-landfall? Kung hindi po magbabagong track natin, inaasahan po natin na maglalandfall nga po ito dito sa bandang Visayas. Opo, at sa mga reports, inaasahan na mas magiging mas malakas ito sa Sendong, yun bang nakikita nyo? Sa ngayon ho kasi, meron ng 95 kilometers per hour na maximum wind. So, inaasahan natin na habang papalapit, dahil ito po ay nasa karagatan pa, inaasahan po natin na madadagdagan pa po ang lakas nito. Opo, at kung sakasakali dito sa pagdaan nga niya, Visayas yung tinataak niya kung sakasakaling darating siya? Opo, tama po, sir. Visayas po ang initial na nakikita natin. Opo, at sa ngayon po ay ano po ang paalala nyo sa ating mga kababayan na maaari pong unang maapektuhan ng bagyo na sana wag na nga dumating dito sa ating bansa. Ano po inyong paalala? Ang ating pong pinapaalalahanan, lalo na po yung mga isda natin, maging alerto po tayo kung meron po tayong mga pagbabago. Pinapakiusapan po natin na habang papalapit itong papasok sa par natin itong bagyo, mag-ingat na po sila. Kung maaari, iwasan din po nila yung pagpapalaot po dito sa area po ng Visayas at Mindanao. At doon naman po sa ating mga parating mga area na mga binabaha at saka nagkakaroon ng mga landslide, pinapakiusapan po natin na mag-evacuate sila kung maaari hanggat maaga po. Opo, maraming po salamat. Si Ginoong Mendoza po ng Pag-asa. Maraming po salamat.